salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Nakakausap. Ano po? Ngayon, tuloy natin naman isa namang bahagi. Kahit yung pamangkin ko nga na 3 years old, sabi niya, Uncle Jundriel, philosopher, bakit ito mga nagagalit sila sa isang araw ng Sunday? Panay galit nila sa Sunday. Samantalang sa buong kakristyanuhan, natuwa sila sa araw ng Sunday kasi yun yung pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Pero ito mga SDA, galit sila sa araw ng Sunday. Bata yun ha, pamangkin yun ha, 3 years old. Marunong pa mag-isip kaysa mga SDA. Nakita nyo mga kapatid. So dito very expert talaga sila pagdating sa paggawa ng mga kwento-kwentong barbero, yung mga tawag dito, mapaglubid ng buhangin. Sinong maniniwala na may matinong pag-iisip na yung 3 years old makapagsasalita ng mga ganoong kaisipan? Ulitin nga natin, ilang taon po yon yung pamangkin niya na yon at ano yung sinabi ng pamangkin niya. Ulitin natin. Kahit yung pamangkin ko nga na 3 years old, sabi niya, Uncle Jundriel, philosopher, bakit ito mga nagagalit sila sa isang araw ng Sunday? Panay galit nila sa Sunday. Samantalang sa buong kakristyanuhan, natuwa sila sa araw ng Sunday kasi yun yung pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Pero ito mga SDA, galit sila sa araw ng Sunday. Bata yun ha, pamangkin yun ha, 3 years old. Marunong pa mag-isip kaysa mga SDA. So yan, tignan ninyo mga kapatid ha. Gaano katotoo yan? Na yung bata na may edad na 3 years old ay mas marunong pa rin mag-isip kaysa sa SDA at gamit yung mga ganong kataga. Sinong maniniwala sa inyo na kayang sambitin niya mga kataga na yan ng isang 3 years old? Ipakita natin yung mga sinabi daw nung bata. Ano sabi ng bata? Na 3 years old pamangkin ni Jundriel. Ang sabi, Uncle Jundriel, philosopher. Kalahain mo? 3 years old? Tinawag siyang Jundriel, philosopher? Ewan ko kung maniniwala kayo.
Ako, nakikita ko, kwentong barbero lang ito. Gumawa-gawa lang ng kwento. Ha? Para makapag-alipusta. Para yumurak ng pananampalataya ng iba. 3 years old, ha? Ako, alam ko yung mga kung paano magsalita, paano mag-isip ang 3 years old. Pero ito, tignan ninyo yung mga pangungusap nung binabanggit niyang pamangkin niya na 3 years old. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Ano sabi? Uncle John Red Pilasaper, bakit itong mga SDA nagagalit sila sa isang araw ng Sunday? Panay galit nila sa Sunday. Samantalang sa buong sangkakristyanuhan, yun palang term na sa buong sangkakristyanuhan, hindi kayang banggitin ng 3 years old yan. Nang walang magtuturo. Kalain mo? Ano sabi? Samantalang sa buong sangkakristyanuhan, natuwa sila sa araw ng Sunday. Kasi yun ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. 3 years old makakapagsalita ng ganyan? Ano pa sabi ng kanyang pamangkin na 3 years old? Pero itong mga SDA, galit sila sa araw ng Sunday. Anong malay nung 3 years old? Sa terminong SDA. Kapanipaniwala ba yan? Isa itong maliwanag na kasinungalingan, mga kapatid. Ito yung masasabi nating may satanic. Ano yung gamit kanina? May satanic spirit. Bakit? Mapagawa ng kwento. Hindi nyo ako mapapaniwala. Balik-balik ta rin man natin ang mundo. Na kayang sambitin ng isang 3 years old na bata ang mga ganitong kataga. Ewan ko kung napaniwala mo yung mga kasama mo riyan sa panel. Hindi ko alam kung makukumbinsin ninyo ang ibang tao. Biro mo 3 years old. Makakapagsalita ng ganitong mga kataga. Sana nakapag-isip ka ng iba. Halatang halata. Dapat nag-isip ka na lang ng ibang example kaysa nagsinungaling pa ho kayo. Ginamit nyo pa yung pamangkin ninyo. Di ko nga alam kung talagang di ba? Hindi yan magagawa at masasambit ng isang 3 years old na pamangkin. Ulitin ko mga kataga. Uncle John Red Pilasaper, bakit itong mga SDA nagagalit sila sa araw ng Sunday? Panay galit nila sa Sunday. Samantalang sa buong sangkakristyanuhan natuwa sila sa araw ng Sunday kasi yun ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Pero itong mga SDA, galit sila sa araw ng Sunday. Nakita mo? Walang 3 years old yan, mga kaibigan, na pwedeng makapagsambit ng ganyan. Kasinungalingan po yan. Hindi po totoo yan. Sabi ng Biblia ganito, 13:17 ng Kawikaan, ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan, ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Kung kayo'y magiging tapat lamang sa inyong mga kausap, kung kayo'y magiging tapat lamang sa harap ng ating Panginoong Diyos, hindi kayo gagawa ng mga pinagkawing-kawing na mga salaysay. Hindi kayo mag-iimbento ng mga salita ng 3 years old. Hindi kayo magsisinungaling, sapagkat ang tapat na sugo ay kagalingan, subalit yung masamang sugo nahuhulog sa kasamaan. Ano pa sabi ng Biblia? 14:15 ng Kawikaan,
ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Kita ninyo, kahit hindi ko sinabi, sasabihin nung sinabi ko, tapos magtatawanan kayo. Nung naiparinig natin yung video, di na-booking kayo ngayon. Tapos ito naman 3 years old, nagsalita ng ganon. Hindi totoo yan. Alam ninyo sa sarili niyo, hindi totoo yan. Walang 3 years old na makakapagsalita ng ganon. Sabi ng kawikaan, ang tapat na saksi hindi magbubulaan. Ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Sabi ng Biblia yon. Tuloy. 14:25, ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Ano intensyon ninyo? Bakit gumagawa kayo ng kwento, ng salaysay, ng isang musmos na hindi niya pa kayang salitain? Para madaya ang mga nakikipakinig sa inyo. Yan po yan. Kaya tama sinasabi ng kawikaan, ang tapat na saksi nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan, nagdaraya. Ano pa sabi? Mateo 15:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumuso. Saan daw nanggagaling yung mga bagay na yung katulad ng pagsaksi sa di katotohanan? Sa puso nanggagaling yung masama ninyong pag-iisip, ang sabi ng Biblia. Kaya huwag kayong sasaksi sa di katotohanan. Huwag kayong maglulubid ng buhangin. Huwag kayong magsisinungaling. Alam ninyo hindi kaya salitain niya ng 3 years old. Hindi ninyo mapapaniwala ang taong bayan na mayroong sapat na pag-iisip. Ano pa sabi? Tuloy. 8:44, sino ang ama ng mga sinungaling na tao? Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya yung mga mapagawa ng istorya, mapagawa ng kwento, para lamang may masabi sa madla, na hindi naman totoo, na pawang kasinungalingan lamang ang ama po, ang inyo anyang dyablo, sabi sa 1:8-44. Hindi po ako nagsabi, binabasa ko lamang po, sinasabi ng Juan. Ano ang kahihinat na nila? Tuloy. 21:8 ng Apokalipsis, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya ho mga kapatid, sa pagkakataong ito, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon na bigyang linaw ang paninirang ginagawa sa atin upang bigyan ng hustisya ang mga pamamaluktot sa ating mga sinabi. Salamat sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ipinagkaloob niya na minsan pa'y magkasang-usapan tayo sa pamamagitan ng pagtutuwid sa mga maling haka sa atin. At ngayon, samantalang natunghayan ninyo kung sino ang nasa panig ng katotohanan at kamalian, kung sino ang patuloy na nakatindig
sa prinsipyo ng katotohanan at kung sino ang ginagamit ng kaaway, inaanyayahan ko kayo mga kapatid at mga kaibigan. Kung kayo po ay naririyan pa sa panig ng Roman Catholic Church, bukas po ang aming iglesia. Kayo po ay handa naming tanggapin kung bubuksan lamang ninyo ang inyong isipan at ang inyong mga puso. Aalis kayo sa pananampalatayang yan, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan diyan sa tinatawag na dakilang Babylonia, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Magsilabas anya kayo sa kanya bayan ko, upang wag kayong magaramay sa kanyang mga salot. Darating po ang pagkakataon mga kaibigan, mga kapatid, na igagawad ng ating Panginoong Kristo ang salot sa dakilang Babylonia, ang salot sa Roman Catholic Church. Kaya kung kayo mamamalagi riyan at hindi kayo lalabas sa iglesyang yan, mararamay kayo sa salot na kanilang dadanasin. Mahal namin kayo mga kababayan, mga kapatid. Hanggat bukas pa ang pintuan ng awa, pumasok na kayo sa iglesyang totoo, dito sa nalabing iglesia sa Seventh-day Adventist Church, sapagkat ito ang iglesia na pinamumunuan ng ating Panginoong Kristo, kung papaanong ang ating Panginoon ay Sabbath keeper. Ang kanyang iglesia, katulad ng kanyang ina, na bahagi ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia, ay Sabbath keeper din. Nais din ng ating Panginoon na kayo ay maging Sabbath keeper din, mga kapatid. Muli po, patnubayan kayo ng ating Panginoong Diyos. At kung nabuksan ang inyong mga mata ngayon at inyong naunawa ng naging pag-aaral natin, iluhod ninyo ang inyong mga tuhod at sabihin ninyo sa Panginoon na handa na ninyong talikuran ang inyong iglesia at kayo handa ng sumama sa ating Panginoon Kristo. At ang sabi ng Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 47, kayo po'y kanyang idaragdag sa kanyang iglesia. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila